sa mundong ibabaw, kung saan ang bawat segundo ay puno ng kompetisyon. Isang higante ang mabilis na umaangat, hindi lang sa tangkad kundi pati na rin sa kanyang kakaibang lakas at husay sa basketball. Kai Sotto, ang binatilyong patpati noon, ay ngayon lumilikha ng alingaw-ngaw sa mundo ng basketball. Mula sa kanyang mapagkumbabang simula hanggang sa paghahari sa Asia bilang isang profesional na manlalaro. Hindi siya kagaya ng iba. Walang nakakikilalang liwanag sa kanyang mga mata, ngunit sa kanyang dibdib ay nag-aalab ang isang lihim na apoy. Ang apoy ng isang hindi matinag na pangarap. Sa kabila ng mga mapanghamak na tingin at salita, patuloy siyang nagpursigi. Dala ang pagnanais na patunayan ang sarili. Ang bawat pangungutya ay ginamit niyang bato upang itayo ang kanyang buog ng determinasyon. Nagpatuloy si Kai sa ibayong dagat sa mga lugar kung saan ang kompetisyon ay mas matindi at ang pagkakataon ay mas malaki. Sa bawat laro, sa bawat ensayo, unti-unti niyang hinubog ang kanyang sarili upang maging isang manlalaro na hindi lamang kilala sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagal na napansin. Mula sa pagiging hindi kilala, si Kai Sotto ay naging simbolo ng pag-asa at lakas. Ang dating pinagdududahan, ngayon ay hinahangaan na sa buong Asia. Pinatutunayan ang kanyang galing sa bawat pagtalon, bawat pag-block, at bawat puntos na kanyang inaambag. Sa FIBA at sa Japan B-League, hindi maikakaila ang kanyang impluwensya sa laro. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng dominasyon, isang puwersa na hindi basta-basta mapipigilan. Sa kanyang mga kamay, ang bola ay tila isang alipin na sunod-sunuran sa kanyang nais. Sa bawat paglipad sa ere, ang kanyang mga kalaban ay tila mga bata na nagtataka at nangangarap na sana ay katulad nila siya. Sa FIBA Asia Cup qualifiers, ang kanyang dominasyon ay lalong naging maliwanag. Sa kabila ng pagkawala ng ilang mahahalagang manlalaro, si Kai ay tumindig bilang haligi ng Gilas Pilipinas. Inaangkin ang bawat sulok ng court bilang kanyang kaharian. Sa bawat pagharang, pag-rebound at pag-score, siya ay nagtatakda ng bagong pamantayan ng kahusayan. Hindi lamang bilang isang manlalaro, kundi bilang isang pinuno na may di matitinag na puso at di matatawarang dedikasyon. Sa Japan B-League, ang kanyang kwento ay lalo pang umusbong. Dito, ang dominasyon ni Kai ay hindi lamang sa mga numero, sa estadistika makikita, kundi sa paggalang at paghanga ng kanyang natatanggap mula sa kapwa manlalaro at mga tagahanga. Siya ay hindi lamang isang Pilipinong naglalaro sa ibang bansa. Siya ay isang ambasador ng Pilipinas na nagdadala ng bandila ng ating bansa sa bawat pagtakbo, pagtalon at pag-score. Ang pangarap ni Kai Sotto na makapasok sa NBA ay hindi lamang isang simpleng pangarap. Ito ay isang misyon, isang adhikain na dala niya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Sa bawat pagising, sa bawat pagsikat ng araw, ang NBA ay hindi lamang isang ligang pinapangarap niyang mapabilangan. Ito ay isang patutunguhang kanyang pinaglalakbayan. Ang daan patungo dito ay hindi madali, puno ng mga pagsubok. Ngunit si Kai, sa kanyang walang pagod na pagsisikap, ay patuloy na lumalaban, patuloy na nangangarap. Ang bawat ensayo, bawat laro, at bawat tagumpay sa Japan B-League at sa FIBA ay mga hakbang na naglalapit sa kanyang pangarap. Sa bawat tagumpay, hindi lamang siya ang nagdiriwang, kundi ang buong sambayan ng Pilipino na umaasa at naniniwala sa kanyang kakayahan. Ang pangarap ni Kai sa NBA ay sumisimbolo hindi lamang sa kanyang personal na adhikain, kundi sa kolektibong pangarap ng bawat Pilipinong atleta ang makilala at makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapatunay na sa pagsisikap, dedikasyon at pananalig ay walang imposible. Sa bawat pagsubok, si Kai Sotto ay nananatiling matatag, hawak ang paniniwala na isang araw mararating niya ang NBA. Hindi lamang bilang isang manlalaro, kundi bilang isang simbolo
ng pag-asa at katatagan ng loob para sa bawat Pilipino. Habang patuloy nating sinusundan ang kanyang karera, tayo ay nagiging saksi sa pagunlad ng isang alamat kay Soto, ang higanteng Pilipino. Ang kanyang kwento ay ating kwento. At sa paglalakbay na ito, ang tanong ay hindi lamang hanggang saan, kundi ano ang susunod. Sapagkat sa kwento ng isang higante, ang wakas ay palaging isang bagong simula. Mga kashish, ating abangan ang susunod na kabanata ng kanyang paglalakbay dahil ang pinakamagandang parte ng ating kwento ay hindi pa nasusulat. Utok misfires. Nice tap. It ends up with Kai Soto. And Soto gets So, welcome po sa ating komentary mga kaibigan. Kamusta po kayo? Dito ay pag-uusapan natin kung paano ba talaga maglaro si Kai Soto at kung gaano ba talaga nakalaki ang in-improve ni Kai sa kanyang laruan at kung dinodominate na nga ba talaga nito ngayon ang FIBA at ang Japan B-League. Mga idol, open po tayo dito ha. Kahit anong nasa damdamin ninyo at ang opinion ninyo ay pwede nyo po i-comment para makapagkwentuhan tayo at mapagkwentuhan natin si Kai Soto. Kung kayo po ang tatanungin ko, ano kaya sa palagay ninyo? Malaki na nga ba ang pinagbago ni Kai Soto sa kanyang paglalaro? Mas lumakas na nga ba ito ngayon kaysa dati nung nasa NBL pa siya? O sa tingin nyo naman po ba ay kulang pa at not enough vitamins pa? Pero kung ako lang po ang tatanungin, no, para sa akin, unti-unti nang nagiging dominante si Kai sa mga liga, lalong-lalo na dito sa Asia at pati na sa Japan B-League. Lumalakas na kasi ang kumpiyansa nito sa sarili at talagang alam niya na sa sarili niya na kailangan niya mag-improve dahil siya ang inaasahan. Simula kasi nang hinawakan siya ni Coach Tim Cone ay ipinaubaya sa kanya ang pagiging main center ng nagdaang FIBA Asia Qualifiers kung saan ipinakita nito ang pagiging dominante sa laban sa Chinese Taipei at sa Hong Kong. Matatandaang hindi nakapaglaro si Junmar Fajardo at AJ Edu dahil mga injury pa noong mga panahong iyon. Kaya siya na ang naging pinakasentro sa mga laban, di ba? Hindi natin maikakaila na naging blessing pa yun sa kanya dahil nga mas na-develop pa siya at mas ginanahang magpakita ng pagiging dominante sa ilalim. Kaya malaki ang pasasalamat ni Kai kay Coach Tim Cone dahil pinagkatiwalaan siya nito. Hindi gaya ng ibang nagdaang coach niya, di ba? Mga kashish. At dito naman mga kaibigan sa bago niyang team na Yokohama B Corsairs, talagang napakaganda na ng tandem ng Kaimura. Talaga namang nagkakaamuhin na ng laro ang dalawa. Alam na ni Kawamura kung paano ba papasahan ng maganda si Kai at kung nasaan na ba talaga ito lagi nakapwesto. Napaka-epektibo talaga ng tandem ng Kaimura. Ito lang po ang aking mga opinion mga idol. Ito kasi ang mga napapansin ko sa kanya. Kasi para sa akin, basta pagkatiwalaan lang natin si Kai, siguradong may ibubuga at ibubuga pa ito. At talagang papakitaan pa tayo nito nang hindi pa natin nakikita sa kanya. Kayo po mga idol, ano kaya ang mga opinion ninyo? I-comment nyo lang po sa ibaba para mapagkwentuhan pa natin si Kai Soto. Dito, kitang-kita natin na hirap ang mga kalaban ni Kai makapasok sa loob. Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi mahihirapan? May 7'3" wingspan si Kai. Kaya talaga namang mapapaisip ka kung paano mo ba ito titirahan. At ito mga idol, ang napakalaking issue para kay Kai Soto. At ang paulit-ulit na tinatanong ng marami, kung makakapasok pa ba o kukuhanin pa ba ito sa NBA. Kayo mga kapatid, sa palagay nyo, kayang-kaya na ba? Sapat na ba ang galing ngayon ni Kaiju para makuha sa NBA? I-comment nyo naman po sa ibaba. Dito sa labang ito dito nagpakita ng pagiging dominante si Kai sa FIBA Asia Qualifiers. Ginagawang baby ang mga kalaban. Napakagandang panoorin talaga ng gilas ngayon.
Talagang napakaraming magandang play ang ginagawa. At talagang umiikot ang bola, di ba? Hindi katulad noon na dribble, then baldog. Ngayon, talagang walang makabasag ng triangle offense nila. Hirap na hirap ang mga kalaban sa mga ganong posisyon ng opensa. Napakagaling talaga ni Coach Tim Cone mag-coach ng isang team. Grabe. Kaya malaki din talaga ang pasasalamat ni Kai kay CTC dahil sa pagbibigay nito ng oportunidad na ipakita niya talaga kung sino ba talaga siya sa loob ng court. Makikita naman natin sa dalawang naging laban nang walang dramang Gilas Pilipinas, talagang dinominate ni Kai ang ilalim. Halos isinusubo na nga ang bola sa ring. Dahil sa ibinigay ni CTC na tiwala, lumakas talaga ang kumpiyansa ni Kai sa sarili. Kung makikita din natin ang mga bagong laro ni Kai sa Japan B-League, talagang napakalaki ng pinagbago nito sa laruan. Madalas na nga itong mag-double-double umiscore. Marunong din talaga na pumwesto. Ibalik natin ang mainit na usapin patungkol sa ready na ba si Kai sa NBA? Kung ako lang ang tatanungin mga kashish, pwede na si Kai sa NBA. Malaki na ang pinagbago sa laro nito kumpara noong mga nagdaang taon. Alam naman natin na sa NBA ay hindi naman agad-agad isinasabak ang mga bagong draft o bagong pick. Dinedevelop pa rin naman muna ito. Unless kung mga top picks talaga ang mga player, talagang susubukan ng mga team ito. At siguradong mas mag-i-improve pa si Kai sa mga malupitang training doon. At mas lalong lalakas ang kumpiyansa sa sarili dahil mga idolo na niya ang makakalaro niya. May shooting na din naman talaga si Kai sa outside. Maganda na din talaga ang forma ng kanyang pagtira. Mataas din ang shooting percentage nito pagdating sa free throw. Para sa akin lang din po ay ang kailangan lang talaga ma-improve pa ni Kai ay ang handling ng bola at lalong-lalo na ang bilis sa paggalaw dahil medyo dun pa siya kulang. Dahil alam naman natin na napakabilis talaga ng facing ng laro sa NBA. What if makawanulwan nito si Kyrie Irving o si Steph Curry? Siguradong paglalaruan lang siya ng mga iyon dahil nga sobrang bilis. Kayo po mga idol, ano po kaya ang opinion ninyo patungkol sa usaping Kai Sotto para sa NBA? Sigurado iba't ibang mga opinyon ng bawat isa. Kaya ine-encourage ko po kayo na magbigay ng opinyon para mapag-usapan natin ang mga bagay na iyon. Ito po ang sinasabi ko kanina, no? Maganda talaga ang bitaw ni Kai sa free throw. Maganda ang forma sa pagtira. Alam na talaga ni Kawamura kung paano talaga ito papasahan si Kai. Dominante na talaga si Kai sa ilalim. Kapag talagang nakapwesto na ito, hirap na talagang bantayan ito. Ito pa talagang napakagaling tumira ni Kai sa free throw. Talagang halos hindi na sumasablay. Magaling na rin talaga lumopos, sabay fadeaway jump shot. So, maraming salamat sa panonood mga kashish. Abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata ni Kai Sotto. Hanggang sa muli nating kwentuhan.